kaso ni Estela, graduate ng nursing. Nakapasa na rin siya sa board exam at masasabing isang ganap na nurse. Meron siyang boyfriend na nagtatrabaho sa isang car dealer na si Edgar. May 5 taon na rin silang magsyota. Ramdam ang paghihirap sa Pilipinas. Nagdesisyon si Estela na subukan ang swerte niya sa ibang bansa. Gusto niyang pumunta sa California. Ayaw pumayag ni Edgar pero naging matatag si Estela sa kanyang desisyon. Sinabihan kasi siya na madali siyang makakakuha ng magandang trabaho sa California kung kukuha at papasa siya sa state board exam doon para sa mga nurse. Kaya noong 1987, lumipad patungong California si Estela. Iniwanan niya sa Pilipinas si Edgar. Kumuha siya agad ng state board exam doon. Kaya lang, dahil sa minalas o sa kung anong dahilan, bumagsak siya sa eksamen. Pero hindi agad sumuko si Estela. Naisip niya kasi na maraming nakasalalay sa kanya. Kaya hindi siya pwedeng basta magbalot at umuwi na lamang. Habang nasa California, nakilala ni Estela si Bob, isang Amerikano na naging matalik niyang kaibigan. Gusto siyang tulungan ni Bob at pumayag ito na pakasalan siya kahit sa papilang. Nagkasundo ang dalawa na magpakasal at pagkatapos ng 2 taon o kahit mas maaga pa ay magdiborsyo na basta't makakuha muna si Estela ng American citizenship. Usapan nila na pupunta sa Reno, Nevada at doon kukuha ng diborsyo. Kaya noong 1989, tulad ng napagkausapan, pagkatapos makakuha ng American citizenship si Estela, ay pumunta sila ni Bob sa Reno, nagpetisyon at pagkatapos ay nakakuha ng diborsyo. Pwede pa bang pakasalan ni Estela si Edgar sa oras na makabalik siya sa Pilipinas? Sa madaling salita, tatanggapin pa ba dito ang diborsyo ang nakuha niya sa ibang bansa? Tatanggapin po dito ang diborsyo na nakuha niya sa ibang bansa. Ang diborsyo na nakuha ni Estela at Bob sa ibang bansa, ipagpalagay na talagang inilabas nga ito ng Korte ng Reno, ay kikilalanin dito sa Pilipinas. Isang mahalagang punto na dapat tandaan ay naging Amerikana o nagkaroon ng American citizenship si Estela nang pakasalan siya ni Bob. Dahil dito at base sa batas natin, Nationality Principle of the Civil Code, may kapasidad na si Estela upang muling magpakasal at ang batas ng Amerika ang susundin sa kaso niya. Ito ang desisyon sa kasong Ilapil versus Ibay Somera. Dahil kinikilala sa Amerika ang diborsyo bilang isa sa mga paraan upang maputol ang tali ng kasal na nagbibigkis sa mag-asawa, ang diborsyo at ang legal na epekto nito ay tinatanggap sa Pilipinas. Ang isa sa mga epekto ng diborsyo ay ang pagkakaroon ng karapatan na muling magpakasal sa iba. Kaya sa panig ni Estela, walang hadlang para sa gusto niyang pagpapakasal dito sa Pilipinas sa kanyang kababata. Sana sa pagpapakasal ngayon ni Estela, mas maganda ang kasal niya at hindi magiging kasal sa papel lamang. Isa na naman pong makatwirang lunas mula dito sa programa Ikaw at ang Batas.